Bangkay nang natagpuan sa isang reclamation area ang isang babae sa Cebu City. Hinala ng kanyang mga kaanak may kinalaman ang krimen sa mga naka-meet up ng biktima mula sa nakilala niya online. Nasa frontline balitang yan si John Aroa. Nakadapa sa mabatong bahagi ng tabing dagat ng matagpuan ang bangkay ng babaeng yan sa South Road Properties, isang reclamation area sa Cebu City. Kinilala ang biktima na si Neca Denise Lagria, 22 anyos na residente ng barangay Yati sa Liloan, Cebu. Labis ang hinagpis ng mga kaanak ng biktima nang makita na nila sa morgue ang bangkay ni Neca. Nanghilabot sa akong manghod nga unta makonsensya lang unta ka ug magpakita ka nga imong ilabta ng akong manghod mo silindir lang ginuta ka. Nagtatrabaho raw ang biktima sa isang kainan sa Mandawi City. Madaling araw kahapon nang umalis si Neca para pumasok sa trabaho pero hindi na raw siya nakauwi. Ang masaklap, hindi rin daw dumating sa pinapasukang kainan si Neca. Hindi rin daw siya matawagan ng kanyang pamilya. Palaisipan naman sa pamilya ng biktima kung sino ang pumatay kay Neca. Sakit. Sakit kay mayon tatog pagbuot sa Ginoo ang iyahang kamatayon. Pagbuot magod sa tao. Gibutlan siya siyang ginabuhi. Nikotlo ang ginabuhi. Nawala yung pangandoy. Nawala yung pangandoy siyang pamilya. Pero ayon sa kanyang pinsan, baka may kinalaman ito sa mga naka-meet up ng biktima mula sa mga nakilala niya online. Ayon naman sa Cebu City PNP, posibleng sa ibang lugar pinatay ang biktima at itinapon lang sa reclamation area. Hawak na rin ng mga pulis ang CCTV na tugma sa pahayag ng mga testigo. Mayroon na rin daw silang lead sa person of interest sa krimen. Based on the witness, may sinakyan lang na nagtapon doon sa victim natin. There was a crime committed, but as to the place where it was committed. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.